Matinding banat ang pinakawalan ni Senator Rodante Marcoleta sa mga kapwa mambabatas, partikular sa ilang kongresistang umano'y lumalabag sa mga desisyon ng Korte Suprema. Sa kaniyang talumpati sa Senado, tumindig si Marcoleta upang ipagtanggol ang integridad ng hudikatura at sinermunan ang mga pupol na kongresista na tila walang galang sa batas at saligang prinsipyo ng pamahalaan. Ayon kay Senador Marcoleta, malinaw na may ilang miyembro ng Kamara ang patuloy na minamaliit ang kapangyarihan at pasya ng Korte Suprema sa pamamagitan ng mga batas at resolusyong taliwas sa mga desisyong legal. Aniya, hindi dapat ginagamit ang puwesto para baluktutin ang batas at lalong hindi dapat inaapak-apakan ang checks and balances ng gobyerno. Dagdag pa niya, ang ganitong asal ay nagpapakita ng kawalang respeto sa demokrasya at lumilikha ng malalim na bitak sa tiwala ng publiko. Samantala, tikom pa rin ang bibig ng mga tinutukoy na kongresista sa matapang na pahayag ni Marcoleta. Ngunit lumalakas ang panawagan ng publiko na papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas kahit pa sila ay nasa mataas na posisyon. Sa harap ng paninindigan ni Marcoleta, muling umuusbong ang tanong, may mangyayaring aksyon o mananatiling bulag at pipi ang sistema? Abangan ang susunod na mga ulat para sa karagdagang detalye. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Opo. Sa yung isa. Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun Solicitor ba? General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito sana Tama. tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang ng kanikanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun Magkakasabi. 4 ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan Diba? Ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya Oo. Opo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, 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 sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo. Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi nga sa inyo ito Kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice, retired Sabi, pumirma na nga tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba? Parang ganun na lang style hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business,
i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Eh bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang 11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27, Opo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang 11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung session 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. O nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun, session day yun, ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, naipal niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days lumilitaw. Technically, 11 days. Technically, mali na yun. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. O, pagpalagay mo ng tama yun, Bawat bakit yan na. hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, o Senate, forthwith, Lunukin nyo yan, ha? nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous. Ito po naman ang statement ni BP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against VP Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni BP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court to yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribed and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribed and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi ba kung Sa mga abogado, tawag doon jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before Yes, me, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. David, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section, nasa section 14, kung di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang, akalain mong nakalimutan. Nakaligtan.
Nakalagay ito, grabe ito pala. yung verification eh. Opo. Pagkaraniwang ganito yung kanyang termino. We caused the preparation of this complaint. All of them, yung 215. We caused the preparation of this complaint and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, Yun. including our appreciation of the documents appended hereto. Ayun. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa ano na kapag sinabi mong hindi personal knowledge nakalagay doon kapag yung apayan sinabi niya, sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura pala Kung yun. yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin eh. Lalo na yung wala. Di lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Nako. Isa pang ano yun, isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Page 32, tingnan mo. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide eh. Kokopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisina ang nag-prepare nito? Ayaw din nilang ano eh. Ayaw din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong teritoryo. Hindi nyo na pakialam. Huwag nyo na pakilam sino gumawa niyan. Basta kami... Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Isipin mo, 4 doon sa 10 nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling teritoryo. Wala tayong pakialamanan. Oo, at sinabi nila, hindi po kayo pwedeng mag-encroach sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit na pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya kaya nga humingi siya ng 10 impormasyon. Sabi ko nga yung una pa lang, yung A, letter A. What is the status of the 3 initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang, magkakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo o patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Naglabas na ho ng statement ang Palasyo ng Malacanang tungkol dito sa desisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano sabi ng Malacanang? Ito ay hindi interview, hindi rin siya ambush interview. Ito ay statement na print. Ibig sabihin babasahin natin. Mula sa Presidential Communications Office. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Presidential Communications Office. Ayan po. Napapanahon niyang statement na yan ng PCO dyan. Dahil ang daming mga hindi magagandang statement na inilalabas ng ilang mamabatas dyan. Hindi na natin bibigyan dahil hindi nga maganda na ito ay pinatutungkol nila sa Korte Suprema. Well, aywan ko lang sa anong magiging epekto nito sa SONA ng Pangulo sa Monday, Wala naman siguro. Hindi na mababanggit ito. Oo nga. Kasi kung yan ang naging sitwasyon, di ba? Tama-tama kasi na kung talagang gusto nilang mag-ruling, itong araw na ito talaga kasi bukas Sabado na. Linggo, pagkatapos Lunes, SONA na At 20th Congress na. Kayo na yon. Di ba? Kaya masasabi natin na para sa akin isang timely na pagdidesisyon ito. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito,
ganito rin ang mangyayari kung sakaling magkikita-kita kami. Matagal ko na rin sinasabi. Kanina, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga 4 na hinihingi sa kanila. Opo, sige. Na sinagot nila ng pabalang. Basahin natin yung 4 na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Isa yun sa hinihingi. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito eh. So hindi nila masagot na, opo, binigay po namin lahat. Kasi hindi totoo eh. Ngayon, pag sinagutin lang, hindi po namin binigay lahat. O, edi mali na naman. Kaya hindi nila masagot-sagot eh. Ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Ito yung mga hinihingi. Napaka talagang detalyado, ano? Ito yung huli. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Yun. Ito yung makilatis man lang. Meron ba silang panahong kilatisin o peruse? Bigyan ng atensyon. Ng atensyon, suriin man lamang. Suriin. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing their consent. Hindi mo naman sasagutin naman ito. Napaka-importanting mga tanong ito. Ano ang kanilang sagot? Ano sagot? Iisang sagot nila eh. Response to items F, G, H, and I, J. Ito yung binanggit nating 4 na inihingi ng Korte Suprema. Pero isa lang ang sagot? Ito yung sagot nila. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and conveys the need to decline responding to the inquiries. Naku. Bakit daw? Ito nga, yung F, G, H, and J. Ito yung binasa natin kanina. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. So, yan sinasabi, wala kang pakialam dito. Internal sa amin ito eh. Huwag mo naman kami pinakikialaman. Ganito ang ano eh. Buong galang po namin tinatanggihan. Siyempre, maring hindi aminin ng Korte Suprema, pero malay ko. Tao din yung mga yun. Pwede rin silang medyo masaktan dito. Siyempre yun, nakaka-offend naman talaga yun. Continue, ha? Opo, tuloy po. This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments are not governed by any specific constitutional provision or House rule. Ay, wala ka palang rule. Bakit mo sasabihin wala? Nakalagay nga doon sa rules mo eh. Dadalin mo sa... i-repair mo kay ganito. Tapos ilagay mo sa order of business. Tapos dalhin mo sa Committee on Justice. Lahat ng ito hindi mo ginawa. Pagkatapos sasabihin mo, they are not covered by specific constitutional provisions. Ito pa. This restraint, itong pagpipigil. Itong pag-ayaw namin na sumagot sa iyo. Yung pagtanggi namin. Ang pagbabaliwala sa inyo. Mabigat yan. This restraint on the part of the respondent, on the respondent house, is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Isipin mo, ang pagtanggi namin ito. Ang ayaw naming pagbigay sa iyo ng inihingi mo sa amin. Di ba?
ay nakasalig doon sa pagkakahiwalay ng tatlong Sangay ng gobyerno. May kanya-kanyang kapangyarihan. Isipin mong susumbatan mo pa pagsasabihan mo pa yan. Being a co-equal branch. Ayan Pareho lang naman tayo Kumbaga, walang pag-uungusan pantay-pantay tayo Bakit ka na... Parang nakikilaman mo kami. lang kita Ba't pinanghimasukan mo itong hindi mo dapat panghimasukan? Parang gano'n ang dating. The Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Igalang mo naman kami. Exclusive, ba? Igalang mo naman kami. Ito, nag-cite pa ng jurisprudence yan. In the case of Santiago versus Gingona, this honorable court declared. Ayan. Ito naman sinabi. Okay. Ang haba. Basahin pa natin ito. Sige. Ito yung binabanggit niya, kinuha niya doon sa The principle of separation of powers ordains that each of the three great branches of government has exclusive cognizance of and is supreme in matters falling within its own constitutionally allocated sphere. So, pinipilit niya sabihin, kanya-kanyang mundo. Kanya-kanya tayong teritoryo rito. No. Constitutional respect and a becoming regard for the sovereign acts of a co-equal branch prevents this court from prying into the internal workings of the Senate. So, wag kang bigla na lang manghihimasok. Ito itong pinag-uusapan yung sa Senado naman ito, kaya lang, ito kinod niya, where no provision of the Constitution or the laws or even the rules of the Senate is clearly shown to have been violated. Hindi nga kabaligtaran Ito pinalilitaw natin sa Senate itong case na to, pero kapag ibinaling natin sa House of Representatives, pupwede lang ito kanya where no rules have been violated. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!